Hello, magandang araw. Pag-usapan natin ang deforestation o malawakang pagkalbo ng kagubatan sa Pilipinas. Bueno, para maunawaan natin ang deforestation sa Pilipinas ay mahalagang pag-usapan natin o talakayin ang kasaysayan nito. May isang latalain na sinulat ni Bao Mauhong, isang associate professor ng Environmental History and Asia Pacific Studies sa History Department ng Peking University sa Beijing, China. Ayon sa latalain ay bago masakop ang bansa, nasa 92% ng landmass ng bansa ay kagubatan. Ngunit nung panahon ng kolonyalismo o pananakop, naging 49 to 56% na lang ang forest cover ng bansa natin dahil mataas ang demand sa lumber na ine-export ng bansa natin. Ibig sabihin lamang nito ay naging seryoso at malawakan ang deforestation at naisasagawa ito sa pamamagitan ng logging o pagtotroso o pagpuputol ng mga puno. Noong panahon ni Marcos, naging exporter ang bansa natin ng troso sa Japan, sa US. Ito ay correct nyo na lang kasi may mga lumalabas na latalain na tinatayang nasa mahigit 8 million forest cover ang nawala noong panahon ng rehimeng Marcos. As of 2022, ayon sa Climate Change Commission, isang ahensya ng gobyerno, ay tinatayang nasa 7.22 million na hektarya ang forest cover ng bansa o nasa 24.07% ng kabuuang forest cover ng bansa. Kung mapapansin ninyo, mula kolonyalismo hanggang sa mga nagdaang presidente, isa ang pagtutroso o logging sa naging dahilan kung bakit may deforestation o malawakang pagkalbo ng kagubatan sa bansa. At marami pang mga dahilan tulad ng migration o pandarayuhan. Sa kasaysayan kasi, nagkaroon ng wave ng migration noong 1978 at noong 1980. Yung mga Tagalolan, pumunta sila sa upland dahil naniniwala sila na mas mataas ang kanilang kikitain. At mula ron, naging tulay ito para i-cultivate ang mga lupain. Siyempre, magsasagawa sila ng kaingin at naging mga agricultural na lupain ang mga ito. Tingnan nyo to, sa ngayon na wala pinagbabawal ng gobyerno ang pagtutroso o logging o pagputol ng puno, mining ang isa pa sa mga pangunahing dahilan ng deforestation. Dahil pinapahintulutan ng gobyerno ang pagmimina, ay alam naman natin na bago makuha ang mga mineral sa ilalim ng lupa, ay hahawanin o puputulin ang mga puno. Dahilan kung bakit nakakalbo ang ating kagubatan. May mga mining areas tayo tulad ng Caraga na tinuturing na mining capital of the Philippines, Cordillera Administrative Region, sa Palawan, sa Masbate, ngayon sa Dinapigi, Isabela. Bilang pagtatapos, ikaw bilang taga-subaybay, anong naiisip mong dahilan at epekto ng deforestation? I-comment lang sa comment section. Salamat.